Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, VP Sara Duterte binisita ang Chief of Staff nito sa detention center ng Kamara. Hiling ni VP Sara na samahan si Lopez sa detention facility, tinanggihan ng Kamara. Panibagong medical furlough request kay Quiboloy, pinagbigyan ng Korte. Pilipinas pasok sa top 10 ng Climate Change Performance Index 2025. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nakadetain sa House of Representatives matapos ma-cite in contempt sa hearing kamakailan. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, pasado alas 7 kagabi nang dinalaw ng Vice Presidente si Lopez. Sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na natulog si VP Sara na nanatili sa Kamara hanggang kaninang tanghali. Na-cite in contempt si Lopez matapos nitong kumpirmahin sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pumirma ito sa liham na nakikiusap sa mga opisyal ng Commission on Audit o COA na huwag ilabas ang mga inihinging dokumento ng komite ukol sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Mananatili si Lopez sa detention facility ng Kamara hanggang sa mag-resume ang House probe sa November 25. Kaugnay nito, ayon kay Manila Representative Joel Chua, humiling si VP Sara na payagang samahan si Lopez hanggang makumpleto nito ang detention period. Gayon din ang paglipat kay Lopez sa opisina ni Representative Paulo Duterte. Tinanggihan ng Kamara at ni Chua ang parehong request. Pinagbigyan ng Korte ang kahilingang mapalawig ang medical furlough ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa bisa ng desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 150, pinayagan si Quiboloy na maibalik sa Philippine Heart Center mula Sabado, November 23 hanggang sa Miyerkules, November 27. Ayon sa abogado ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torreon, nag-request ng panibagong medical furlough ang pastor dahil sa kanyang dental operation kung saan nagka-impeksyon ang kanyang dental implants. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Torreon ukol sa kondisyon ng kalusugan ni Quiboloy. Kamakailan lang din ang dinala sa ospital ang nakakulong na KOJC leader, bunsod ng irregular heartbeat. Nagawa ng Pilipinas na maging tanging bansa sa Southeast Asia na makapasok sa top 10 ng Climate Change Performance Index o CCPI 2025 sa kabila ng sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa bansa. Inilathala ng German Watch, New Climate Institute at Cannes International, ang CCPI ay isang independent monitoring tool na sumusubaybay sa climate mitigation performance ng mahigit 63 bansa sa buong mundo. Nakuha ng Pilipinas ang rank 7 na may markang 68.41. High ranking din ito pagdating sa energy use at greenhouse gas emissions. Medium ranking naman sa climate policy at low ranking sa renewable energy. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources o DENR Undersecretary Noraline Uy, labis na ikinatuwa ng ahensya ang mataas na ranking ng Pilipinas ngayong taon. Gayunpaman, aminado si Uy na marami pang mga hakbang ang dapat tapusin ng gobyerno, partikular na sa pagtransition ng bansa sa renewable energy. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.